Kilala mo ba si Haring Solomon? Sa mga hindi nakakaalam, siya po ay ang anak ni Haring David at naging hari din siya ng Israel noong 10th century BCE. Kilala din siya hindi lamang sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, kundi higit sa lahat sa kanyang pambihirang karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pero may iba tayo. Alam mo ba na sa gitna ng Jerusalem ay may natuklasang mga tunnel at silid na puno ng ginto? Hindi lang yun. Dahil naglalaman din ito ng mga inskripsyon at mga misteryosong simbolo na tila direktang nakakonekta kay Haring Solomon. Medyo mind-blowing ang video na ito dahil noon pa man ay pinaniniwalaan na isa lamang itong alamat. Pero dahil sa husay at dedikasyon ng mga eksperto, inatuklasan nila ito. At ang malaking katanungan na lang ngayon ay totoo ba na konektado ang lahat ng mga ito kay Haring Solomon? At totoo din ba na nakita din nila dito ang libingan ng hari at yan ang ating aalamin? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Solomon's Lost Tomb. Sa ilalim ng mga hills ng Jerusalem, narito ang kasaysayan at sikreto na natabunan na ng libu-libong taon. Ngunit ngayon tila may isang bahagi ng nakaraan na muling bumangon. Mahabang panahon ng hinahanap ng mga tao ang sinasabing nawawalang libingan ni Haring Solomon. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang alamat lamang. Ngunit isang bagong tuklas ang nagbigay ng panibagong spark sa lumang misteryo. Si Solomon ay hindi ordinaryong hari. Siya ay anak ni Haring David at ayon sa Biblia, isa siya sa pinakamatalino at pinakamayamang hari sa buong kasaysayan ng Israel. Sa kanyang panahon ang kaharian ay lumago ng husto. Pumasok ang napakaraming ginto. Lumakas ang kalakalan at doon itinayo ang unang templo sa Jerusalem. Ang templong ito ay inilarawan bilang isang obra maestra. Ginamitan ng kahoy mula Lebanon, pinapalamutian ng purong ginto at mga batong kasing perpekto ng hiyas. Ngunit higit pa sa kanyang yaman, nakilala din si Solomon dahil sa kanyang talino at makatarungang paghuhusga. Ang pinakatanyag na kwento dito ay ang tungkol sa dalawang babaeng nag-aagawan sa isang sanggol. Nang alukin ni Solomon na hatiin ng bata, isa sa kanila ang kusa itong isinuko at doon nalaman ng lahat kung sino ang tunay na ina mula noon. Kinilala siya bilang sagisag ng hustisya at karunungan. Hindi rin nakaligtas sa kanyang karisma ang mga pinuno mula sa ibang kaharian. Dumating pa mismo sa lugar niya ang reyna ng Sheba na may dalang mga kaban ng ginto, mga pampalasa at mga mahahalagang hiyas. Sa dulo ng kanilang pagkikita, inamin ng reyna na ang karunungan at kapangyarihan ni Solomon ay higit pa sa anumang narinig niya. Ngunit kahit napakaraming records o data tungkol sa kanyang buhay, may nananatiling isang malaking tanong. Nasaan ang kanyang libingan? Walang malinaw na marker, walang sarcophagus, at walang natuklasang silid na magpapatunay kung saan siya inilibing. May mga nagsasabing ito ay nakatago sa ilalim ng Temple Mount, habang ang iba na may naniniwalang nasa mga kuweba o mga lihim na lagusan ito na sinadyang isinarado para hindi makita ng mga tao habang buhay. Dumaan ang mga siglo at ang mga naghahanap ng libingan niya ay nabigo, kaya't marami ang nawalan ng pag-asa at naniwalang ang libingan ni Solomon ay mananatiling alamat. Subalit isang aksidenteng tuklas ang nangyari. Isang bitak sa lupa ang lumitaw matapos ang malakas na ulan at ito ang nagbigay ng bagong direksyon. Ayon sa mga nakakita, tila hindi natural ang hugis ng bitak na yun. Dito na pumasok ang mga makabagong archaeologist. Sa tulong ng ground-penetrating radar, lumitaw ang mga tunnel na hindi gawa ng kalikasan kundi ng tao. Malalalim, matitibay, at tila sinadyang itago. Ang bawat hakbang ng paghuhukay nila ay delikado. Isang maling galaw lamang ay maaaring magpakolaps ng buong lugar. Ngunit sa kabila ng panganib, nagpatuloy pa rin sila. At habang patuloy ang paghuhukay, mas lumalalim ang misteryo. Ang natagpuan nila ay hindi lamang basta pader o lagusan, kundi mga palatandaan ng mga kwento na nagmula pa sa 3,000 taon na ang nakakaraan. Ngunit ito ba talaga ang hinahanap nilang libingan ni Haring Solomon o isa lamang itong bitag ng panahon? Isang larong nilikha ng kasaysayan upang manatiling buhay ang kanyang alamat? The Relentless Quest for Solomon's Tomb. Sa loob ng maraming siglo, ang paghahanap sa libingan ni Haring Solomon ay parang paghabol sa isang anino. Mula pa noong panahon ng mga kabalyero at ng mga medieval, naghuhukay na talaga sila sa Temple Mount para hanapin ang libingan ni Solomon. Dumating pa sa pagkakataon noong ika-19 na siglo ay hinukay din nila ang mga hill ng Judea. At lahat ng ekspedisyon nilang yun ay nauwi lang sa wala.
Paulit-ulit na pagkadismaya, paulit-ulit na kabiguan. Marami ang tuluyang naniwala na ang libingan ay hindi talaga umiiral. Ang iba na may sinisi ang maling mapa, mga kamalasan o simpleng katang-isip. Pagsapit ng ika-21 siglo, halos lahat ng eksperto ay sumuko na sa paghahanap. Ngunit may isang pagbabagong dumating. Si Dr. Emily Carter, isang arkeologong mas kilala sa mga lumang dokumento, ay nakatagpo ng kakaibang clue sa mga lumang records. Sa gitna ng mga lumang Hebrew records, natagpuan niya ang mga record ng buwis na nagpapakita ng mga bayad na ipinapadala sa isang lugar na hindi binanggit sa opisyal na mga dokumento. Ang lugar na ito ay malapit sa City of David, isang pook na sadyang tinago hanggang sa nakalimutan na ng kasaysayan. Ayon nga sa isang lokal na historiador, ang City of David, kapag naghukay ka dito, ay ang lahat ng mahuhukay mo ay nakasulat talaga sa Biblia. Sa kabila nito, dala ang makabagong teknolohiya tulad ng ground-penetrating radar na kayang tumingin sa ilalim ng matigas na bato. Nagsimulang magsiyasat ang kanyang grupo sa isang gilid ng silwan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang lupa ay nababalot ng matitigas na limestone. Napakadelikado at gumuguho pa ang lugar. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila hanggang isang araw. Isang malakas na pag-ulan ang nagbukas ng maliit na depresyon sa lupa. Napansin ng mga arkeologo na kakaiba ang hugis nito. Nang iskan nila gamit ang radar, tila may tibok na sumisilip mula sa ilalim, mga tunnel na malinaw na gawa ng tao, malalim at misteryoso. Ang unang pagsusuri ay nagpakita na ang lagusang ito ay inukit sa mismong bato. Humigit kumulang 13 metro ang lalim. Ngunit hindi ito ordinaryong tunnel. May mga huwad na daan sinadyang pampalito sa mga posibleng magnanakaw ng libingan. Parang isang maze na itinayo para protektahan ang isang lihim. Habang nagbabantay sa mga simbolo at guhit sa paligid, pinagsama-sama ni Dr. Carter ang mga fragments ng lumang sulat na tila nagbigay ng direksyon. Mga palatandaan na magdadala sa kanila papalapit sa tunay na entrance. Hindi ito magandang lugar, hindi rin halata, ngunit malinaw na sinadya. Mga pahiwatig na may nakatago sa dulo, nakakubli sa mismong katahimikan ng lupa. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang nakikita pa lang nila ay maliit na bahagi ng buong estruktura. Kung ito ay totoong konektado kay Solomon, ang mas malaki at mahalagang bahagi ay nananatiling nakatago pa sa kaduluduluhan at naghihintay lamang itong muling matuklasan. At habang mas lumalapit sila, lalong lumalakas ang pakiramdam na isang dakilang sikreto ang matagal nang nagkukubli sa ilalim ng lupa. Breaking Solomon's Ancient Seal. Isipin mo ang isang pader ng bato na hindi lamang nagsisilbing harang kundi isa ring warning. Sa ilalim ng makalumang tunnel na hinuhukay ng team ni Dr. Emily Carter, natagpuan nila ang isang napakalaking tipak ng bato. Isang slab na tila itinayo hindi lang para itago ang isang silid, kundi para ipagtanggol ito laban sa kahit sino mang magtatangkang makapasok. Hindi ito ordinaryong bato. Nakapalibot dito ang mga huwad na lagusan at mga bitag na nakahanda upang gumuho kapag may maling hakbang. Isang matalinong disenyo inilaan para sumuko ang mga magnanakaw ng libingan. Para itong sinaunang security system na hindi gumagamit ng metal o modernong teknolohiya, kundi purong talino at diskarte ng mga sinaunang engineer. Habang iniinspeksyon ang mga palatandaan sa paligid ng entrance, napansin ni Dr. Carter ang kakaibang carving sa bato. 7 guhit, 7 simbolo, nakaayos sa isang pattern na tila sumasalamin sa 7 taong konstruksyon ng unang templo. Hindi ito simpleng palamuti, kundi tila isang susi, isang puzzle na dapat lutasin upang makatawid. Sa loob ng 3 araw, walang tigil ang trabaho ng team. Gamit ang laser scanners at makabagong kagamitan, pinag-aralan nila ang bawat guhit na parang nagdi-diffuse ng bomba. Bawat galaw, bawat pag-angat ng bato ay may kasamang kaba. Dahil alam nilang kahit isang maling hakbang ay pwedeng magdulot ng pagguho at tapusin ang lahat. Hanggang sa dumating ang sandali. Isang malakas na kalabog kasunod ng alikabok na bumagsak mula sa kisame at dahan-dahang gumalaw ang slab. Hindi ito bumukas ng malinis o mabilis. Para itong isang halimaw na unti-unting nagigising mula sa pagkakahimlay. Unti-unting lumitaw ang isang madilim na siwang, tila bunganga ng isang kuweba na matagal nang nakapikit. Tahimik ang lahat, walang nagsalita, walang kumilos. Ramdam nila na sa likod ng itim na lagusang iyon ay may kasaysayang hindi pa na isasalaysay sa loob ng 3,000 taon. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay, kayamanan ba, kasaysayan o isang sumpa na matagal nang nakakulong sa dilim. Ngunit isa lang ang malinaw,
Sa pagbukas ng selyong iyon, isang bagong kabanata ng misteryo ni Haring Solomon ang nagsimula. The Hidden Riches of King Solomon. Sa unang kislap ng liwanag mula sa kanilang flashlight, tumama ito sa isang bagay na kumikinang, gold. At sa isang iglap tumigil ang lahat, walang nagsalita, walang huminga. Para bang lahat ng kanilang pinaniniwalaang alamat ay biglang naging totoo sa harap ng kanilang mga mata. Sa ilalim ng City of David, natuklasan ng isang silid na tila hindi pa nagalaw ng tao sa loob ng 3,000 taon. Ang bawat sulok nito ay puno ng kayamanang inakala noon ay katang-isip lamang. Sa mga dingding ay nakahanay ang mga gintong sisidlan. Bawat isa ay may carving na lumang Hebreo, kumikislap na para bang bagong kinintab. Sa dulo ng silid, nakatindig ang isang napakalaking manora, isang 7 sanga na kandelabra na ayon sa kasulatan. Matatagpuan sa unang templo. Ngunit ang pagkakaiba, ito'y hindi replika, kundi tila mismong orihinal na ginamit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang bigat at pino ng pagkakagawa nito ay nagpatigil sa lahat dahil ngayon, hawak nila ang isang ebidensyang kay tagal hinanap ng kasaysayan. Hindi lang ito ginto at pilak. Sa mga gilid may mga piraso ng seda na bagamat kupas na ay nagpapakita ng ugnayan ni Solomon sa mga malalayong ruta ng kalakalan hanggang India at Africa. Mayroon ding mga inukit na ivory, maliliit na kahon na naglalaman ng jewelries na may emeralds, ruby at lapis lazuli. Isa sa mga arkeologo ang napabulong kung ikukumpara sa British Museum, parang ukay-ukay lang iyon sa harap ng nakikita natin ngayon. Nang buksan ng isang selyadong tapayan, sumambulat ang halimuyak ng saffron, frankincense at kakaibang citrus na tila sariwa pa. Isang amoy na tila lumakbay mula sa nakaraan. Ngunit habang mas marami silang natutuklasan, mas dumami rin ang katanungan. May mga simbolo na hindi matukoy, disenyo na tila hindi tugma sa panahon ni Solomon. May ilan na nagsasabing baka ito'y idinagdag ng ibang hari marahil ng anak niyang si Rehoboam. Ngunit anuman ang sagot, malinaw na ang silid na yon ay hindi basta storage. Ito ay isang mensaheng iniwan para muling mabuksan sa tamang panahon. Kaya't maingat nilang sinuri ang bawat piraso. Gamit ang laser scanners, ininspeksyon nila ang lahat bago galawin. Dahil alam nila, isang maling galaw lang. At mawawala ang pagkakataong muling maisalaysay ang isang kabanata ng kasaysayan na binantayan ng disyerto sa loob ng maraming siglo. At habang nakatitig sila sa gintong manora, isa lang ang tanong na dumadagundong sa kanilang isipan. Kung ito ang yaman ni Solomon, nasaan naman ang kanyang libingan? The Hidden Symbols of Solomon's Tomb. Matapos ang pagkabighani sa mga kayamanang nakita nila, may isa pang bagay na higit na nakapukaw ng kanilang pansin, ang mga kakaibang carvings sa pader. Hindi ito simpleng dekorasyon. Sa liwanag ng kanilang mga torch, lumitaw ang mga hugis at linya na tila may sariling buhay. Sa gitna ng mga marka, kapansin-pansin ang isang hugis bituin, matulis, eksakto at halos kapareho ng simbolo na iniuugnay sa alamat ng Seal of Solomon. Ayon sa mga sinaunang kwento, ang selyong ito raw ay ginamit ng hari upang utusan ang mga espiritu at protektahan ang kanyang kaharian. Ngayon narito ito, nakaukit sa bato. Parang sadyang iniwang patunay ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi lang iyon. Ang mga guhit ay hindi basta art. May mga pattern na parang blueprint, may mga ratio at anggulo na tila disenyo para sa isang istrukturang mas advanced kaysa dapat sa kanilang panahon. Isa sa mga archaeologist ang nagbulong, parang nagbabasa tayo ng calculus notebook ni Solomon. Sa isang sulok ng silid nakasalansan ng ilang clay tablets na puno ng Hebrew script. Ang ilan ay malinaw pa. Ang iba ay halos naburan na ng panahon. Ang isa sa mga tablet ay naglalarawan ng sukat ng templo. Halos kapareho ng isinulat sa aklat ng unang hari. Ngunit may iba na mas misteryoso. Ang pagkakaayos ng mga salita ay parang palaisipan, hindi simpleng record. Isang linya ang tumukoy sa isang key, nakaugnay ng tinatagong karunungan. Sa isip ni Dr. Carter, agad na sumagi ang alamat tungkol sa Key of Solomon. Isang sinaunang aklat ng ritual at mahiwagang kaalaman na madalas isiping katang-isip. Ngunit paano kung ang mga tablet na ito ang mismong pinagmulan ng alamat na yon? At bago pa man nila masuri ng mabuti, may natuklasan silang nakatago sa isang bitak ng pader. Isang kahon na halos hindi mapansin. Maliit, halos kasing laki lamang ng isang carry-on bag, ngunit mabigat at selyado ng metal. Nakaukit dito ang parehong bituin na nakita sa dingding. Walang bisagra, walang halatang lock, tila sadyang isinara para hindi na mabuksan kailanman. Tahimik na lumapit ang buong team.
Ramdam nila ang bigat ng hangin sa paligid habang nakatitig sa kahon. Hindi nila ito binuksan, alam nilang delikado at baka may mawala na hindi na maibabalik. Ngunit lahat ay parehong tanong ang nasa isip. Ito ba ang tunay na sikreto ni Solomon? Nasa loob ba nito ang karunungang tinago ng 3,000 taon? At kung ganoon nga, handa ba ang mundo na malaman ito? Solomon's Tomb Discovery sparks global controversy. Ang pinakamatinding lindol ay hindi nangyari sa ilalim ng lupa, kundi sa mundo ng akademya. Matapos mabasa ng team ang misteryosong inscription sa pader, mga linyang tila isinulat mismo ni Solomon, agad itong nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Sa ilang salita, nabuhay ang debate, tunay ba itong patunay ng hari o isang mapanlinlang na carving na isinabay lamang sa alamat? Ang mga taga-suporta ay nagsabing ito ang smoking gun. Ang estilo ng sulat, ang wika at ang lokasyon, lahat ay akmang-akma sa panahon ni Solomon, partikular mula 970 hanggang 931 BCE. May ilan pang eksperto ang nagbigay ng testimonya na ang lahat ng detalye mula sa disenyo ng templo hanggang sa mga natagpuang kayamanan ay eksaktong tumutugma sa mga tekstong nakasulat sa Biblia. Ngunit mabilis ding kumontra ang mga kritiko. Para sa kanila, masyado itong perpekto. Ang mga salita raw ay parang sinadya upang tunog biblikal, imbes na tunay na sinaunang teksto. May iba pang napansin, mga simbolong tila Persian na nakahalo sa paligid ng inskripsyon. Kung totoo iyon, maaring isinulat ang carving ilang siglo matapos mamatay si Solomon, bilang imitasyon o marahil isang peke na nilayon upang palakasin ng isang kwento. Sa mga universidad at online forums, nagmistulang ring ng boxing ang diskusyon. Ang mga profesor ay nagtatalo ng mainit sa live panels, habang ang ilang journal ay tumigil muna sa pagpapublish ng mga bagong artikulo upang pag-aralan ang kontrobersyal na ebidensya. Sa mga headline ng pahayagan, makikita ang magkakasalungat na titulo, Solomon found sa isang banda at Holy Hoax sa kabila. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling kalmado si Dr. Emily Carter. Ayon sa kanya, hindi namin hinanap ang isang hari, ngunit paulit-ulit lumilitaw ang mga palatandaan. Kung hindi ito sulit imbestigahan, ano pa ang dapat? Ngayon, bawat linya ng inscription ay mas mabigat ang kahulugan. Hindi lamang ito simpleng panalangin, tila isang personal na tinig mula sa nakaraan. Isang hari na humaharap sa sariling kapangyarihan, tumitingala sa mga bituin para sa guidance at posibleng nag-iwan ng tanging bakas ng kanyang sariling kamay. At kung totoo nga ito, ang libingan na matagal ng pinagdududahan ay hindi na basta alamat. Ito ay naging isang tunay na larangan ng labanan, hindi ng espada, kundi ng ideya, pananampalataya at siyensya. Solomon and Sheba, an ancient encounter in stone. Ang mundo ng relihiyon at kasaysayan ay biglang nayanig ng mabasa ng team ang isang bagong inskripsyon sa loob ng silid. Nakaukit sa sinaunang bato ang pangalan ng isang reyna, ang Queen of Sheba. Para bang huminto ang oras. Ang pangalan na ito ay hindi basta karakter. Siya ay isang mahalagang figure sa parehong Biblia at Quran. Kilala bilang reyna na bumisita kay Haring Solomon upang subukin ang kanyang talino. At ngayon tila may nakitang ebidensya na sila'y tunay na nagtagpo. Sa buong mundo agad umalingaw-ngaw ang balita. Ang mga rabay ay muling bumuklat ng Torah. Ang mga pari ay naghanap ng mga sipi sa lumang tipan. At ang mga imam ay nagsuri ng Surah An-Naml sa Quran, kung saan binanggit ang parehong kwento. Para sa ilan, ito ay patunay na ang kasulatan ay hindi lamang alamat, kundi kasaysayan mismo. Ngunit kasabay ng excitement ay dumating din ang matinding pagdududa. May mga eksperto na nagsabing hindi tugma ang estilo ng pagkakaukit sa panahon ni Solomon. Ang iba naman ay nagbintang na maaring ito'y isinulat ilang siglo pagkatapos, bilang parangal lamang o mas masahol pa, isang peke na ginawa para lumikha ng ingay. Hindi rin nakatulong ang politika. Ang site ay nasa Jerusalem, isang lugar na matagal ng sentro ng tensyon sa pagitan ng iba't ibang relihiyon. Kaya't ang tanong kung kanino ang karapatan sa tuklas na ito ay lalong nagpasiklab ng sigalot. Pero may mas malalim pang ibig sabihin ng ukit. Hindi lamang ito simpleng pagbisita. Ang mga detalyeng nabanggit ay tila naglalarawan ng alyansa. Isang ugnayan sa kalakalan, diplomasya at marahil maging sa pagbabahagi ng kaalaman sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kaharian. Kung totoo ito, ibig sabihin ay may matibay na ugnayan ng Israel at Sheba libu-libong taon na ang nakalilipas. Para sa mga mananampalataya, ito ay tanda ng banal na kwento na nagkaroon ng pisikal na ebidensya.
Ngunit para sa mga kritiko, ito ay isang paalala na ang kasaysayan ay madaling manipulahin. Kaya't nananatili ang tanong, ito ba ay tunay na alaala ng isang reyna at isang hari o isang kwento lamang na isinulat sa bato upang patatagin ang pananampalataya? At habang nagpapatuloy ang sigalot, may natagpuan na naman ang team. Isang bagay na hindi simpleng ukit kundi isang bagay na mas maliit, mas mabigat at posibleng mas makapangyarihan kaysa lahat ng nakita nila noon. The Golden Seal of Solomon. Sa isang sulok ng silid halos hindi napansin ay may natuklasan ng grupo. Isang maliit na bagay, ngunit mas mabigat kaysa sa lahat ng kayamanang nakita nila. Isang gintong singsing, makapal, solid at malinaw na gawa para sa isang hari. Sa unang tingin para lang itong lumang jewelry. Ngunit nang tumama ang liwanag sa ukit, bumungad ang isang anim na sulok na bituin. Isang anyong kahawig ng Star of David. Biglang natahimik ang buong team. Maaari bang ito ang mismong singsing ni Haring Solomon? Matapos ang pagsusuri, kinumpirma ng mga eksperto na ang metal ay tugma sa panahon ng ika-10 siglo BCE. Ngunit kahit bago pa iyon, kumalat na ang bulong-bulungan. Ang singsing na ito ba ang ginamit bilang Hari Seal? Ang parehong tanda na maaaring nagmarka ng mga kasunduan sa Phoenicia, mga liham para kay Sheba o mga kautusan na nagpatibay sa kaharian ng Israel. Ngunit hindi lahat ay agad naniwala. May ilan na nagbigay ng babala. Marami ring kahalintulad na singsing mula sa 8th century BCE na may uugnay sa ibang hari tulad ni Hezekiah. At ang Star of David ayon sa kasaysayan ay mas huli ng lumaganap. Kaya't ang tanong, ito ba'y isang pambihirang pamana ni Solomon o simpleng pamana ng pamilya na napunta sa kanyang kamay? Hindi rin naging madali ang paghawak dito. Ang singsing ay inilagay sa isang oxygen-controlled case, nilinis gamit ang microtools at inaral gamit ang laser scans. Bawat guhit at bawat gasgas ay pinagdebatehan ng mga eksperto na para bang hawak nila ang susi ng kasaysayan. Kung totoo ngang kay Solomon ito ang unang direktang koneksyon ng kanyang kamay sa mundong iniwan niya. Isang tunay na lagda mula sa isang hari na hanggang ngayon ay nananatiling alamat. At habang busy ang lahat sa pag-aaral ng singsing, may napansin silang kakaiba. Isang pader na tila may tinatago pa. Isang bagong anino, isang bagong pinto at posibleng isang bagong hiwaga na mas malaki pa kaysa lahat ng natagpuan nila. The Forgotten Songs of a King. Pagkatapos nilang makita ang gintong singsing, natuklasan pa ng grupo ang isa pang mas nakamamanghang bagay. Sa pader mismo nakaukit hindi mga salita, kundi tila mga nota ng musika. Sa unang tingin parang karaniwang guhit lamang. Pero nang tumama ang liwanag ng kanilang mga torch, lumitaw ang malinaw na pattern. Paulit-ulit na marka, maingat na espasyo at mga simbolong tila tumutukoy sa sinaunang mga instrumento tulad ng harp, lyre at flauta. Mayroon pang malinaw na ukit na kahawig ng 10-stringed harp na konektado kay Haring David, ama ni Solomon. Ayon sa unang aklat ng Chronicles, chapter 25, minana ni Solomon hindi lamang ang trono, kundi pati ang tradisyon ng musika para sa pagsamba. Kaya't ang mga ukit na ito ay tila nagpapatunay na ang musika ay naging mahalagang bahagi ng kanyang pamumuno. Isang intern sa team ang nagtangka na tugtugin ang simpleng pattern gamit ang replika ng harp. Bagamat magaspang at hindi buo, ang tugtog ay nagdala ng kakaibang kilabot. Parang buhay muli ang isang sinaunang himno na nakalibing ng 3,000 taon. Ngunit gaya ng ibang tuklas, agad itong sinabayan ng pagdududa. May mga eksperto na nagsabing masyadong detalyado at advanced ang notation para sa panahon ni Solomon. Ang ilan pa ay nagsabing baka ito'y impluwensya ng Babylonian o Persian culture na maaring idinagdag makalipas ang maraming siglo. Gayunpaman, kahit saan ito nagmula, ang epekto ay pareho. Sa loob ng madilim na silid, hindi na ito naramdaman na isang libingan. Parang isang simbahan o isang concert hall ng nakaraan kung saan ang musika ay nagsilbing panalangin. Ginamit ng team ang laser scanners upang mai-record ang bawat linya at simbolo. Sapat na isang maling haplos o kahit isang paghinga ng malapit para mabura ang mga nota magpakailanman. Kaya't bawat galaw ay ginawa ng may matinding ingat. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang huling bahagi ng ukit, may isa pang nakatagong pahiwatig. Sa ilalim mismo ng mga marka ng musika, may isang sealed chamber na tila mas malalim pa kaysa sa lahat ng nakita nila. At ayon sa kanilang mga radar scan, baka ito na ang tunay na silid na matagal nang hinahanap ng buong mundo, ang mismong libingan ng hari. Where is King Solomon really buried? Matapos ang lahat ng kayamanan, inskripsyon at misteryosong musika, isang mahalagang tanong ang nanatili. Narito ba talaga ang libingan ni Solomon?
Hanggang ngayon wala pa ring nakitang katawan, sarcophagus o maskarang panglibing. Oo, totoo ang mga silid. Totoo ang mga artifact mula sa gintong singsing, sa manora hanggang sa mga ukit ng musika. Lahat ay malinaw na tumuturo sa panahon ng ika-10 siglo BCE, ang mismong era ni Solomon. Pero wala pa ring direktang ebidensya na siya mismo ang nakalibing doon. Sa tent ng kanilang base camp nakapalibot si Dr. Emily Carter at ang kanyang team sa mga mapa, clay tablets at advanced scanners. Ang kanilang konklusyon, ang nakita nila ay maaaring isang royal archive o isang pribadong santuwaryo ng hari. Isang lugar na itinayo upang mag-ingat ng kayamanan at alaala. Ngunit hindi kinakailangang ang kanyang bangkay. Sa kabila nito may mga palatandaang tila nagsasabing may mas malalim pang nakatago. Gumamit sila ng AI scans at nakita ang mga kakaibang guwang at geometric lines sa ilalim ng bedrock. Posibleng ito'y mga karagdagang silid o baka naman wala. Ngunit naroon ang pag-asa na ang tunay na libingan ay nakatago pa rin, mas malalim, naghihintay lamang ng tamang panahon. Ngunit may malaking balakid. Ang lugar na ito ay malapit sa Temple Mount, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na lokasyon sa buong mundo. Hindi basta sapat ang permit, kailangan ng diplomasya, kasunduan at pahintulot ng maraming relihiyon bago tuluyang hukayin. Kaya't pansamantalang natigil ang paghahanap. Sa ngayon nananatiling misteryo ang huling hantungan ni Haring Solomon. Maaaring nasa ilalim na ng kanilang mga paa, maaaring wala na. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang mga bato ay nagsimulang magsalita muli. At sa bawat pahiwatig na lumilitaw, mas lalo tayong lumalapit sa sagot. Kaya't ang tanong, ito na ba ang dulo o simula pa lamang ng pinakamalaking pagtuklas sa kasaysayan ng Israel?